Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Erickson Mayor, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Butuan City PNP. Tiniyak ang seguridad at kaayusan sa pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa Butuan City. Aabot sa 2.1 milyong halaga ng iligal na sigarilyo na kumpiska sa checkpoint sa Nueva Vizcaya. Mahigit 1 milyong halaga ng iligal na droga nasabat sa operasyon ng mga otoridad sa Tagoloan, Misamis Oriental. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Aabot sa 624 personnel ng Southern Police District ang nakibahagi sa isinagawang showdown inspection ng Civil Disturbance Management Contingents upang mapanatili ang kaayusan sa paparating na 2 trillion peso march. Ngayong darating na Nobyembre, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, ibalita mo. Pinangunahan ni Police Brigadier General Randy Arceo, Acting District Director ng Southern Police District, ang showdown inspection ng Civil Disturbance Management Full Contingents at Operational Readiness Check na ginanap kahapon lamang October 26, 2025 sa SPD Grandstand, Taguig City. Layunin ng aktibidad na masuri ang kahandaan ng mga personel ng SPD sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko, lalo na sa nalalapit na pagtitipon ang 2 trillion peso march ngayong November 30, 2025. Sa naturang inspeksyon, ipinakita ng mga contingents ang kanilang disiplina, kahandaan sa kagamitan at koordinadong kilos. Ayon sa ulat, kabuuang 624 personnels ng SPD ang lumahok sa showdown inspection. Kabilang dito ang mga espesyal na unit gaya ng drone operators, medical team, investigation team, forensic team, SWAT, EOD, arresting team at CDM contingents. Ipinamalas ng aktibidad na ito ang mataas na antas ng disiplina, pagkakaisa at kahandaan ng buong pwersa ng SPD sa pagtupad ng kanilang tungkulin na protektahan at pagsilbihan ang publiko. Pinatutunayan nito ang patuloy na pagsasabuhay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, isang uri ng serbisyo pulisya na matatag, makatao at may malasakit sa kapwa. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni PB Gen Arceo sa lahat ng personnel na nakilahok na panatilihin ng maximum tolerance, igalang ang karapatang pantao at isabuhay ang profesionalismo.
Binanggit din niya ang kahalagahan ng mental at physical preparedness, gayon din ang tamang paggamit ng mga kagamitan at resources upang matiyak ang maayos, epektibo at disiplinadong police response. Gayon din ang tamang paggamit ng mga kagamitan at resources upang matiyak ang maayos, epektibo at disiplinadong police response. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Bayambang PNP. Suspect, arestado. Tinutukan niya ni Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Arestado ang isang tricycle driver matapos makumpiskahan ng tinatayang 23 gramo na inalang shabu na nagkakalaga ng 156,400 pesos sa barangay Magsaysay, Bayambang, Pangasinan. Kinilalang suspect na si alias Isa, 45 taong gulang at residente ng nasabing barangay. Isinagawa ang operasyon ng Bayambang Municipal Police Station, katuwang ang PDEA Region 1 at 105th Maneuver Company. Nasamsam mula sa suspect ang 8 plastic sachet na hinalang shabu, isang improvised glass tutor at 2 pares na itim na medyas na ginamit bilang tago ng droga. Nasa Bayambang Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako yung PNN Correspondent Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Aabot sa 2.1 milyon na iligal na kontrabando na naglalaman ng iligal na mga sigarilyo ang nasabat sa checkpoint ng mga otoridad sa Nueva Vizcaya. 38 anyos na suspect, arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Micheline Balyada. Isang driver ng van matapos masabat ng mga otoridad ang tinatayang 2.1 milyon halaga ng kontrabandong sigarilyo sa isinagawang checkpoint operation sa barangay Nagsabaran, Diadi, Nueva Vizcaya nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, umabot sa 53 kahon ng Bon International Cigarettes ang nakumpiska mula sa suspect na kinilalang si alias Edgar, 38 anyos sa residente ng Capas, Tarlac. Ang operasyon ay pinangunahan ng 2nd Maneuver Platoon, 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Captain Marvin De Coling, katuwang ang Diadi Police Station at Provincial Intelligence Unit. Pinahinto nila ang isang Mitsubishi L300FB closed van na may plate number NKQ 4665 para sa inspeksyon. Nang buksan ang van, napansin ng mga operatiba ang isang bahagyang nakabukas na kahon na naglalaman ng mga sigarilyo. Nang tanungin ang driver, inamin nitong mga sigarilyo ang kanyang dala, ngunit nabigong magpakita ng anumang dokumento na nagpapatunay sa legalidad ng kargamento dahilan upang siya ay agad na arestuhin. Sa pahayag ni Police Colonel Bomitivo, binigyan diin niya ang operasyon ay patunay ng dedikasyon at mahigpit na pagtutok ng Nueva Vizcaya PPO sa pagpigil ng iligal na kalakalan, partikular sa mga produktong tabako na nakasasama hindi lamang sa ekonomiya kundi pati sa kalusugan ng publiko. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Mahigit kalahating milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa bypass operation ng Talavera PNP. High value. Individual target, arestado, Patrolwoman Gili Peña sa report. Isang matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga ang sinagawa ng Talavera Municipal Police Station na kung saan naaresto ang isang high-value individual at nasamsam ang mahigit 500,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Pula, Talavera, Nueva Ecija, dakong alas 3 ng madaling araw noong Oktubre 25 taong kasalukuyan.
Ayon sa ulat, nasa kote ng mga operatiba ng Talavera MPS ang suspect na si alias Ronron, 29 anyos, binata, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Matapos itong maaktuhang nagbebenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang pusher buyer kapalit ng 500 pesos na mark money. Sa isinagawang protective search, nasamsampa mula sa suspect ang 11 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu at mark money. Ang kabuang timbang ng nakumpiskang droga ay tinatayang 75 grams na may halagang 510,000 pesos batay sa standard drug price. Ang suspect ay agad na dinala sa Talavera MPS para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Siya ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Talavera MPS at ng buong Nueva Ecija Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Harold Dagit L. Bruno, Provincial Director, upang tuluyang masugpo ang ilegal na droga sa lalawigan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Regional Most Wanted Person na may kasong murder, hinainan ng warrant of arrest ng Antipolo City PNP. Patrolman Mark Lawrence Atencio, ibalita mo. Warrant of arrest laban sa isang regional level most wanted person, ang Antipolo Component City Police Station sa loob ng presinto, Antipolo City, Rizal. Kinilala ang akusado na si alias Justin, residente ng Pasig City. Naaresto ang suspect dahil sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder at walang nirekomendang piyansa. Ang Rizal PNP ay patuloy na magsasagawa ng operasyon laban sa mga taong mayroong pagkakasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at ligtas na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng 2 drug suspect matapos ang matagumpay na bypass operation sa Pasay City Police Station. Ang buong detalye ay ihatid ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 2 individual sa ikinasang bypass operation ng Pasay City Police Station dakong alas 6:45 ng gabi sa David Street, Barangay 23, Zone 2 sa Pasay City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Chuk, 35 anyos, at alias Rhea, 32 anyos, na kapwa residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ng operatiba ng Pasay City Police ang 5 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 5.5 gramo na may malaking halaga. Kasama din sa na-recover ang isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang itim na pitaka. Kasalukuyang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa mga sospek sa ilalim ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Feeding activity ang handog ng Regional Mobile Force Battalion 5 para sa guro at mga estudyante ng Malalaw Elementary School, Tabuk City, Kalinga. Patrolwoman Jesly Sabado, magbabalita. Activity ang mga tauhan ng 15 Authored Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 15 sa pangunguna ni Police Lieutenant Elmo T. Guzman para sa mga mag-aral at guro ng Malalaw Elementary School sa Barangay Malalaw, Tabuk City, Kalinga nitong ika-24 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, ipinamalas ng mga pulis ang kanilang malasakit, dedikasyon at kabutihang loob sa pagtulong sa mga kabataan at guro habang pinagtitibay ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan. Ang nasabing gawain ay nagbigay inspirasyon ng pagkakaisa, pagtutulungan at tiwala na siyang pundasyon ng matatag na relasyon sa pagitan ng Philippine National Police at ng komunidad.
Ang ganitong mga inisyatibo ay sumasalamin sa tunay na diwa ng community-oriented policing kung saan ang mga alagad ng batas ay nagsisilbing katuwang sa pagpapaunlad at kabutihan ng sambayanan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng RMFB 15 sa pagpapalaganap ng malasakit at serbisyong may puso para sa mamamayan. Mula dito sa Region Cordillera, akong iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Na ba? Kalibre 38 at ilegal na droga ang nakumpiska matapos ang pagsisilbi ng search warrant ng mga otoridad sa Calapé, Bohol. Isang lalaki arestado. Nakatutok dyan si Patrolwoman Nika Cañedo. Ang isang lalaki sa bayan ng Calapi, Bohol matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng search warrant operation para sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nitong Oktubre 23 taong kasalukuyan bandang alas 5:59 ng umaga. Kinilala ni Police Major Neon Francis Alvarez, Chief of Police ng Calapé Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office. Ang suspect na si Andy, 34 taong gulang, residente ng Sitio Bato, Barangay Santa Cruz, Calapé, Bohol. Mula sa bisa ng search warrant, nakumpiska ng mga operatiba ang isang unit ng caliber 38 revolver, 2 piraso ng live ammunition at 1 pirasong kulay orange na long sleeve na ginamit pambalot sa nasabing baril. Sa search incidental to lawful arrest, nasamsam din ang 5 pakete ng pinaniwalaang shabu na tinatayang may bigat na 10 gramo at halagang 68,000 pesos. Ang mga nakumpiskang baril at bala ay isusumite sa Bohol Provincial Forensic Unit para sa ballistics examination, habang ang mga nakuhang droga ay isa sa ilalim sa chemical analysis. Kasalukuyang inihahanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban sa suspect para sa paglabag sa RA 10591 at RA 9165. Tiniyak ng mga kapulisan na magpapatuloy ang kanilang maigting na operasyon laban sa iligal na droga at loose firearms bilang bahagi ng adhikain para sa isang ligtas at mapayapang komunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nika Cañedo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong attempted homicide, nahuli ang isang wanted person sa operasyon ng Sulat Municipal Police Station. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong attempted homicide sa Barangay Santo Tomas, Sulat, Eastern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 10:30 ng umaga ng mga tauhan ng Sulat Municipal Police Station kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, 801st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 at Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted homicide na may nirekomendang piyansa na 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Sulat MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas at mapanatiling ligtas ang komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Mahigit 1 milyong halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasabat sa isang high-value individual matapos ang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Tagoloan PNP
Patrolwoman Danessa Verdos sa report. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Taguluan MPS sa Barangay Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Enrique Francisco Dungog, hepe ng Taguluan Municipal Police Station, ang suspect na si alias Colette, lalaki kinilalang high-value individual at residente ng nasabing lugar. Money. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 150 na gramo at may standard drug price na 1,020,000 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danessa Verdos, alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Verdos. Butuan PNP, tiniyak ang seguridad at kaayusan sa pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Butuan City. 71 patient transport vehicle, ipinamahagi. Nagbabalita dyan si Patrolwoman Karen Malyilin. Naging mapayapa at maayos ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. sa Butuan City matapos may patupad ng Butuan City Police Office ang maigpit na seguridad sa rehiyon nito lamang ika-24 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Colonel Romel D. Villamor, City Director, nagdeploy ang Butuan City Police Office ng sapat na puwersa at nagsagawa ng koordinasyon kasama ang Presidential Security Group, Armed Forces of the Philippines, City Traffic and Transport Management Department at iba pang ahensya upang matiyak ang zero incident sa pagbisita ng Pangulo. Ang pagdating ng Pangulo sa Caraga Region ay kaugnay ng turnover ceremony ng 71 PCSO patient transport vehicles na ipapamahagi sa iba't ibang probinsya sa Caraga at Davao Region. Ayon sa Butuan PNP, patuloy nitong paigtingin ang seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod, lalo na sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pambansang pamahalaan at publiko. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Karen A. Malyilin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Malyilin. 52 anyos na drug suspect, arestado sa operasyon ng mga otoridad sa Matanog, Maguindanao del Norte. Patrolwoman Judy Ann Alibo, ibalita mo. Matanog PNP ang isang drug suspect matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa Matanog, Maguindanao del Norte nito lamang ika-24 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Junior S. Abbas, Chief of Police ng Matanog MPS ang suspect na si alias Rick, 52 anyos na residente ng naturang lugar. Naresto ang suspect matapos maaktuhan ng mga pulis na nagsasagawa ng iligal na aktibidad na droga. Nakuha mula rito ang 3 silyadong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang 0.14 gramo at nagkakalagang 1,013 pesos at isang improvised glass tutor. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya ng Matanog MPS at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling tiniyak ng Maguindanao del Norte PNP ang patuloy na pagsisikap para sa kaligtasan ng publiko, kalakip ng suporta sa adikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At mga ka-PNN, 59 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay. Ako po si Patrolman Erickson Mayor, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.